May buntag sa tanan, salamat sa Ginoo may igsuon tungod kay giyatagan na pud ta og chance opportunity nga maka-preach na pod online sa pulong sa Ginoo. Actually mga igsuon, dugay-dugay jud po ko wala naka online preaching. Last week wala ko'y nabuhat nga online preaching since ako yung responsibilidad karon nga panahon mga igsuon is loaded kayo ko, and then sapaw-sapaw na ako ang mga obligasyon. Kay aside sa simbahan, natay obligasyon sa simbahan, napo tay obligasyon diring dapitan no, kay namo po tay gamay negosyo dre. So, may igsuon karon adlaw nakoy gusto i-share sa inyo ha. Nakoy hatagan og pagtagad tungod kay sa simbahan normal din siya sa igsuon. May igsuon sa ko ang pag-preach since nagwali ko ang nasuko sa kuha is pastor jud may igsuon. Pero nagpasalamat ko na mga igsuon nga naay nasuko sa ko ang pagwali. Nagpasalamat ko sa Ginoo tungod kay nay naigo sa ko ang wali. Tungod kay nakibalo ko nga kung sila masuko sa kuang wali, may igsuon ilang gidawat nga sila nakasala, sila guilty. I will not mention the name of this pastor, I will not mention the name of his church, I will not mention the association where he belong. May igsuon kani siya usa ka pastor. According to his first message, sa iyang first message pa lang may igsuon, and nakita pa ganin niya during the funeral service of my father. He's trying to convince me nga magpa-under sa iyang association para daw na yung mga benefits kung makuha sa iyang association. Since Bible Truth Baptist Church is an independent church. Ito yung mga igsuon sa first message pa lang nga pastor sa kuha, while he is trying to convince me nga magpa-under sa iyang association, nidili na ko mga igsuon, ni-disapprove na ko sa iyang gusto. Actually, dili ko gusto nga ang kaning BTBC, dili siya mahimong independent church. As long as I'm alive, I will not let BTBC yield to the power of any kind of association. Dili mi din sa BTBC magpa-under o bisan unsang association. Mga igsuon ang BTBC kung unsa man ang funding nga nasa BTBC para ra na sa BTBC, para ra na sa benefits sa BTBC, para ra sa improvement sa BTBC, para ra sa benefits sa mga members din sa Bible Truth Baptist Church. Dili ni gusto nga kami diktahan, dili ni gusto nga kami manduan sa bisan unsa nga mga simbahan, dako man kang simbahan or gamay kang simbahan, wala mi nabot. So mga igsuon sa iyang ikaduha nga message, mo niyang last message no. Nagingon pa siya dinhi sa messenger or sa amuang chat. Brother, you're not allowed or you're not authorized to preach since you are not a Bible school graduate or a product of any Baptist seminary. And I want also to inform you that once you preach, do not insult or criticize pastors. Okay, so pastor so-and-so, pastor from Davao City. I know that you're from Davao City. In fact, I'm aware that you are involved in investment scam before, no? Mo siguro nasuko ka sa kong wali, and sa kong una-una, nasa kong una nasulod, nasuko ka tong wali nako. Akong previous preaching regarding this scripture, the love of money is the root of all evil. Kubaw ko nga naigo ka to, and then you're trying to convince me nga dili ka insultuhon or criticize ako ang mga wali. So, I want to inform you, pastor, that this is how I preach. According to the Bible in 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, and exhort with all long suffering and doctrine. Inanak ko magwali, pastor, inanak ko magwali maigsuon. Maigsuon ang pagpitol o ang pagbadlong sa pulong sa Ginoo dili lamang sa mga dili pastor. Ang pulong sa Ginoo para kini sa tanan, para kanako, para kanimo og labaw ng para sa imong pastor, no? If you are doing things that is not the will of God, if you are doing things that is not in line with the will of God, that is not in line with the plan of God. Kaya abi guni mo, brother, pastor, preaching the word of God, it should not suit to the passion of the listeners. Yung nana na siya, mo bitaw na nga mga suko sila, mga suko mo, ikaw masuko ka, namigo ka sa pangwali, tungod kay guilty ka, gidawat nimo nga nakabuhat ka og sala, gidawat nimo nga nakabuhat kag mga butang nga dili na iuyon sa kabubuton sa tuang Ginoo. And for your information, every time I preach, it is always derived from the Word of God. You know why? Because preaching the Word of God, it must be derived from the Scripture, from the Word of God. According to 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, pag magwali ganita, kinahanglan gikan sa Biblia, dili ta mag-imbento-imbento.
mao nga wala kay dapat ikasuko sa kuha. According to 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. That's how you must preach. It must be derived from the word of God. Dili ta mag-imbinto-imbinto. Ako wala ko nag-imbinto-imbinto, ako ang wali. Ang ako ang mga wali giderive na gikan na tanan sa pulong sa Ginoo. Akong mga wali gilamdagan na sa tuang Ginoo. And regarding with your statement that I'm not authorized to preach because I'm not a Bible school graduate or a product of any Baptist seminary, I want to inform you frankly, bisan asa sa Biblia, basahan na agikan Genesis hantod Revelation, wala jud kay mabasa. Ang dili graduate sa Bible school, dili pwede muwali. Dili ni wala tay mabasa dinhi sa Biblia nga ang dili graduate sa seminary, dili pwede muwali. Walay gibutang ang Ginoo, walay statement ang Ginoo sa Biblia nga ingon ana. And I know that you are aware of that because you're a pastor. And regarding sa imong statement about anang I should not insult or criticize pastors pag nagwali ko. Actually, pastor, pag nagwali ko, kanaang pagwali, ani kauban pagmahal, mao bitaw na nga ato ang ginakorek ng mga pastor nga nagbuhat og dili maayo. Because I'm trying to preserve the reputation, the integrity and dignity of Baptist churches. Labi na jud sa inyong mga pastor. Oh, mo rin tinuod. Nganong nagwali ko ingon ana. Kay dili ko gusto nga ang mga tarong o mga butan nga pastor madamay sa inyong mga pastor nga buang-buang. Tungod kay ang mga pastor duol kana sa akong dughan. Wala labot tong mga buang-buang nga pres nimo ha. Kana mga pastor nga tarong duol na sila sa akong dughan. Kung naalang gani ko dato lang ko ako nang suportahan ng mga pastor. Kay kibalo ko sa mga sacrifices, ibalo ko sa mga kalisod nga gipangagian sa mga pastor para lang jud itaguyod ang ilang ministry. Oh, mao na nga mga pastor dool na sa sakundughan. Ug tungod pod kay ako ang father is a pastor. Witness ko, I'm the living proof. Nakita jud ako sang duha ka mata nga ang pastor dili jud lalim, dili dali ang mahimong pastor. Og regarding sa imong gingon pastor nga dili ko graduate sa a Bible school college, gusto talang kapangkahon, I'm not interested ana imong title nga pastor or reverend. In fact, I'm telling the church members of BTBC, don't call me pastor. O wala jud po ko'y plano magpatawag og pastor. Brother, ang tawag na sa kuha, okay na siya. Brother, you're brother in faith. You're my sister in faith. You're my sister in Christ. You're my brother in faith. And you're my brother in Christ. Okay na siya. Diba? You can lead a church even if they will not call you pastor. Pwede mo ka mag-lead. Nga naman, requirement dyan na nga pastor dyan itawag sa mga. No, I'm not interested with that title pastor or reverend. And in fact, even if God will give me the chance, kanabitang dili pa ko minyo or wala ko anak, pwede pa ko makasulod sa Bible college. Kay karon lisod naman jud mo sulod because grabe na ang responsibilidad, no? Dili ta mako-concentrate ana. Dili gyapon ko mosulod sa Bible college, no? Dili ko interesado ana. Akong interest kibalo ka unsa akong commitment sa Ginoo to preach the word of God, to share the gift of salvation from God. Kay gusto ko nga ang naa tanan membro aning simbahan nga BTBC sigurado sila silang kaluwasan. Dili ko gusto nga maimpierno sila. Dili ko gusto nga kana bitawng dili tinuray ang ilang pag-alaga dinha sa tuang Ginoo. Tungod kay ako jud ang ginasulod silang una-una that salvation is not by group. Ang atong pagpanubag, pag-atubang sa Ginoo, pagtubag sa atong mga sala sa katapusang panahon, dili by group mga igsoon. Mao bitaw na nga ako dito ko mabalaka, di ko ma-stress kung ang mga tao di maminaw sa akong preaching. Ang mga tao dili ni absorb silang kinabuhi ang akong preaching. Kaya ato ang pag-atubang sa Ginoo is individual. Ang ato ang salvation din ha atubangan sa Ginoo is individual. Dili na pras ana bitaw sa ato ang school sa mga college students nga pag dili ka makatubag sa inyong group reporting mo atubang umutan-aw ra kasi imong group leader and then masave na dayon ka. Dili na ingon ana. Ang ato ang salvation, ang ato ang pag-atubang sa Ginoo pagpanubag sa ato mga sala individual kana mga igsuon. And before I end this exhortation, apil man po ni pangasaba nga exhortation mig igsuon, no? Actually, ako dyan yung intentional dyan yung pagwali.
para po ma-enlighten ni nga pastor ba siya mga binuhatan. Di man pwede nga insultuhon ta and then maghilom-hilom ra pud ta. Ato jud siya enlighten para makibalo siya unsay mga mali niya. Basi dayon mabag-o siya. Tungod kay karon imbis nga siya ang shepherd, nahimo namang sheep, nahimo na siyang lost sheep. Dapat siya ang mag-lead. Siya mga membro, i-encourage niya yung mga membro nga dili masuko pag maigo sa wali. Para ni sa imong message, pastor. I want to inform you nga ang pulong sa Ginoo dili lamang para sa mga membro sa simbahan, sa bantao. Apil ko, ikaw apil po ka nga pastor. Para ni sa tuang tanan ang pulong sa Ginoo. Kung mo correct ang pulong sa Ginoo, mo reprove ang pulong sa Ginoo, mo rebuke ang pulong sa Ginoo para kana sa tanan, dili lamang para sa mga dili pastor. Na ako'y verse ni hatag sa mga pastor para enlighten ang imuhang hunahuna, no? Kibalo ka ni nga verse because you're a pastor. Proverbs chapter 12 verse 1. Nag-ingon pa din sa Proverbs chapter 12 verse 1. Whoso loveth instruction, loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutish. Mauna nga kung sa dali pa nga pagkasulti, ibutang kini sa imong alimpatakan. Ang tao nga dili mo dawat og instruction, mao katong mga tao nga buang-buang.